Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. XFM. XFM. Exciting time mga katropa, ganap na po nga 10 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balitang lokal. Heater sa handicraft shop at tinuturong sanhi di muno ng sunog na nangyari sa Old Public Market. Na kung anong bagay na pinapainit o nagpapainit ng tubig. Kasi parang nakita ko parang heater. Biglang pagsabog, sabay, lagablap. Tatlong potensyal na nakasaksi sa nangyaring sunog sa Old Public Market patuloy na iniimbestigahan ng BFP. Evidence, circumstantial evidence na makukuha po natin sa mga ano po natin, sa area po natin, tulog po dun sa ating Old Public Market. Samantala, mga fire victims sa Old Public Market mabibigyan din mo ng cash assistance mula sa city government. Po natin ay mag-provide po talaga ng financial assistance, ng cash assistance sunugan natin. Sa balitang regional, sundalo patay, 4 na terorist sugatan sa Maguindanao encounter. Sa atin naman po ang balitang national, DOT agad na bibigyang atensyon ang mataas na airfare sa mga domestic flights. Sa balitang international, Iran President hinikayat ang gobyerno na kilalanin ang kanilang pagkukulang. At sa atin naman po ang showbiz news, actress na si Rian Ramos at Michelle D. inireklamo sa NBI ng pananakit. Sa balitang sports, Tyson Fury inanunsyo ang susunod na makakalaban. Express Balita sa umaga. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw na po ng Biyernes, ika-30 sa buwan ng Enero taong 2026. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan din pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po, si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Express Balita sa umaga. Itang lugar. Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balitang lokal. Kinumpirma ng isang concerned citizen na hindi mula sa linya ng kuryente ng pamilihan ang sanhi ng malawakang sunog na tumupok sa Old Public Market sa kahabaan
ng Bunoan Road dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po sa saksi, bibili lamang sana siya ng walis nang mapansin ang isang pagsabog sa loob ng pamilihan malapit sa entrance ng Bunoan Road kung saan may isang nakapwestong tindahan. Napansin umano nito ang pag-usok mula sa isang nakasaksak na electrical heater sa isang handicraft na tindahan. Dagdag pa ng concerned citizen, nagulat na lamang siya nang biglang umusok ang heater at mabilis na sumiklab ang apoy dahilan upang siya ay sumigaw ng tulong na may sunog. Mariin itong kinumpirma na malinaw niyang nakita kung saan nagsimula ang sunog at tiniyak nito na mula sa naturang heater ang pinagmula ng insidente sa Old Public Market. Opo, dahil ako po ay concerned citizen lang, bibili sana ako ng walis dito sa mismong yung pinangyarihan. Oo. Napansin ko parang may umuusok, tapos maya-maya umutok na. Para bang may nakasaksak na kung anong bagay na pinapainit o nagpapainit ng tubig. Kasi parang nakita ko parang heater. Oo. Biglang pagsabog, sabay, lagablak. Kaya sumigaw na ako ng sumigaw na sunog, sunog, sunog. Dito po yung malapit sa outpost sa entrance ng Bunuan. Mga kabay, mga katropa, ang tinig ng concerned citizen na nakakita din mo sa pinagmulan ng sunog. At ang balita niya natin naman sa inyo ng Santon Plus Gold. Marami na itong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap, gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, umaabot sa humigit 100 na pwesto ang tinatayang nasunog sa Old Public Market sa lungsod ng Puerto Princesa matapos ang sunog na naganap nitong Miyerkules ng tanghali, January 28, 2026. Ayon kay Tess Gabayan, Pangulo ng Samahan ng mga Manininda sa Old Public Market, hindi pa niya nakakausap ang ilan sa kaniyang mga kasamang vendors upang malaman ang kalagayan ng mga ito matapos ang insidente. Ipinahayag din ni Gabayan ang kanyang kalungkutan sa sinapit ng mga apektadong manininda ng lumang pamilihan. Dagdag pa niya, kasalukuyan nilang sinisikap na alamin kung sino-sino ang maaari nilang lapitan upang makapagbigay ng tulong sa mga vendors na naapektuhan ng sunog. Sinabi ni Gabayan na uunahin muna ng kanilang grupo ang mga agarang hakbang at tulong na maaaring maibigay. Hindi po namin nakakausap ang ibang mga kasama namin, pero nandito po kami ngayon para alamin lahat-lahat sino yung mga naapektuhan. Ayan po. Ngayon, Ma'am Tess, base ho sa assessment ninyo at pagkikipag-ugnay sa mga kasamahan ho natin mga manininda dyan, ilang pwesto ho yan? Ilan hong mga manininda natin ang naapektuhan, Ma'am Tess? Sa ano lang po namin, kung pagbabasihan namin kung ano yung mga sino yung mga miyembro natin dito sa area na to. Siguro po, higit sa 90, gano'n, o kulang po ng 100. Tinig po ni Tess Gabayan, presidente ng Manininda sa Old Public Market. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C at ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, kaugnay pa rin po sa nangyaring sunog, ikinalungkot naman ng Bureau of Fire Protection ang naganap na sunog sa Old Public Market dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po yan kay Fire Officer 3 Raymond Hortiliano ng Bureau of Fire Protection Puerto Princesa. Batay sa kanilang inisyal na ulat, umaabot sa 77 units
at isang gusaling may isang palapag ang totally damaged sa naturang insidente. Bukod dito, may 22 units pa na single-story building na may merchant occupancy ang partially damaged, habang isang unit naman na may 3 merchant occupancy ang naitalang totally damaged din. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nagsasagawa po ng damage assessment ang Bureau of Fire Protection sa lugar kasabay ng masusing investigasyon upang matukoy ang totoong pinagmulan ng sunog. Dagdag pa ni Hortiliano, may natatanggap na silang mga impormasyon na kasalukuyang sinusuri ng mga investigador. Mayroon umanong 3 potensyal na saksi ang Bureau of Fire Protection, subalit iisa lamang sa mga ito ang kanilang tinututukan na may kaugnay umano sa electrical matters. Nilinaw din po ng BFP na kukuha pa rin sila ng mga substantial and physical evidence na magsisilbing basihan at magpapatibay sa mga pahayag ng mga potensyal na saksi upang tuluyang matukoy ang sanhi ng sunog. Sa Danyos naman po, patuloy po tayo nagkakandak ng assessment po sa area. Actually, nababaan na po ng mission order yung ating investigating team to conduct follow-up investigation para po sa Danyos naman po at other pieces of evidence and circumstantial evidence na makukuha po natin sa mga natin sa area po natin para po malinawan po natin ang pinagmulan at punot dulo po kung bakit po nagkaroon at nagsimula ang apoy at sunog po dun sa ating old public market. Mga katropa, yan po ang tinig ni Fire Officer 3 Raymond Hortiliano, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, tiniyak din po ng BFP na wala nang dapat ikabahala pa ang publiko matapos nga pong ideklara ang fire out sa sunog na naganap sa Old Public Market simula pa noong gabi ng Enero 28. Gayunpaman, patuloy rin pong binabantayan ng BFP ang lugar dahil sa tuloy-tuloy na namamatang usok mula sa Jacinto Building sa loob ng pamilihan. Ayon kay Fire Officer Raymond Hortiliano ng BFP, karaniwan umanong hindi agad nawawala ang usok sa mga malawakang sunog, lalo na kung karamihan sa mga nasunog na materyales ay gawa sa plastik. Dagdag pa nito, nananatiling nakaantabay ang mga tauhan ng BFP upang maiwasan ang posibleng pag-apoy at matiyak ang kaligtasan ng publiko kasama ang mga kalapit na lugar. Umaasa po kami sa mga kababayan po natin na ma-inform po agad kami kung sakali mag-rekandle po yung sunog dyan po sa po kasi more on plastics po kasi yun nandun sa building, kakaroon ng chemical reaction po sa tubig po natin. Pero so far po, controlled na rin naman po yan. At ever po na may mag-rekandle po ulit, tawag na po ulit sa amin para mapagbantayan po namin. Pero so far po, niiniwan yan ng totalitarian out po, ayos naman po yung area po natin. Muli po mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni FO3 Raymond Hortiliano ng Bureau of Fire Protection. Samantala, ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa ngayon ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus po ay mabibili sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express, balita sa umaga. Samantala, nagtatanong ang mga maninindang nasunugan sa Old Public Market kung bibigyan sila ng panibagong pwesto o papayagan pang makabalik sa kanilang dating mga tindahan. Ayon kay Homer Kapinig, isa sa mga opisyal na samahan ng mga maninda sa Old Public Market, kung sakaling magbigay ng bagong pwesto ang city government ay kung ito ba ay mapupunta sa mga umuupa o sa mga may-ari ng pwesto. Nanawagan din ang ilang vendors na bantayan ang kanilang mga dating pwesto matapos ang mga naunang karanasan kung saan ang mga nasunugang pwesto ay napunta umano sa ibang tao.
Abay, binibigay niya pa sa iba, sana naman huwag mangyari sa mga nasunugan natin kasamahan dyan. Yung pwesto ko, kung saan nasunog yung tindahan ko, mapupunta pa sa iba. Ako na nga yung nasunugan, ako pa yung nawala ng pwesto. Sa katunayan po hanggang ngayon, hindi ko na nabawi yun. Yung una po, nabawi ko yung pwesto. Yung pangalawa nasunog yung panahon ng Aresa, inawat na ako ng nanay ko, wag na raw ako magwala doon at tama na raw. Pero hanggang ngayon po, hindi nababawi yung pwesto. Yan po ito sa alalahanin ko na ano ba, ibabalik ba nila dyan? Pwede pa bang ibalik? O kasi ang bantayan po natin, baka yung mga nasunugan ay magaya sa akin, mawala ng pwesto. Tinig po ni Homer Kapinig, isa sa mga opisyal na samahan ng mga manininda sa Old Public Market. Samantala, pinagtatalunan rin kung napapanahon pa ang paniningil ng buwis sa mga manininda sa palengke, lalo na't hindi isinaalang-alang kung kumikita pa sila. Ito ay kasunod ng ikatlong sunog sa Old Public Market na nagdulot ng malaking pagkalugi sa maraming nagtitinda. Marami ang nawala ng paninda at kabuhayan, ngunit patuloy pa rin ang paniningil ng buwis. Nanawagan ang mga manininda sa lokal na pamahalaan na muling suriin ang sistemang ito at nananawagan ng tulong sa muling pagbangon ng palengke. Napapanahon pa ba? Napapanahon pa ba yung buwis na? Kasi balak na naman nilang dagdagan. Baka naman kailangan yung tanongin naman kami, kumikita pa ba kayo? Tapos ang masama dito sa palengke natin, parang parang magnet ng sunog. Headline. Tinig po ni Homer Kapinig. Samantala, mga kabayan, mga katropa, may kaugnayan pa rin po sa naturang insidente. Nagkaroon na po ng reassessment ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Business Permits and Licensing Office ng City Government sa Old Public Market upang malaman kung maaari pang bumalik sa pamilihan ang mga vendors na naapektuhan ng sunog. Ayon po yan kay City Information Officer Attorney Glyza Vicente Moncatar. Agad isinagawa ang reassessment kahapon at nakapagbigay na ng inisyal na submission ang mga opisina para sa inventory. Ito ay upang matukoy dumuno ang mga bilang ng nasunugang vendors at makuha ang kanilang pagkakakilanlan na target makumpleto sa loob ng sa lalong madaling panahon. Yan din po ang lalabas sa maging recommendation. Kaya po hindi lang BPLO yung part ng team, pero pati po si DRRMO. Okay. Kasi magre-risk assessment din po sila Opo. doon sa palengke natin. Samantala, mga kabayan, mga katrop, ayan po ang tinig ni CIO Attorney Glyza Vicente Moncatar sa panayam ng XFM. Sinabi pa rin po ni CIO Moncatar na magbibigay ng cash assistance ang city government sa mga apektadong vendors. Ngunit hindi pa matukoy ang eksaktong halaga ng ayuda dahil kinakailangan pong malaman muna ang kabuang pinsala ng sunog sa bawat manininda. Magka-come up din po sila ng recommendation. Ang initial response po natin ay mag-provide po talaga ng financial assistance, ng cash assistance sunugan natin. Opo. Hindi pa lang po makapagbigay ng specific amount kung how much yung maire-release sa cash assistance kasi magdedepende po dun sa recommendation kasi titignan din daw po ni BPLO eh. Ang sabi po sa atin, si BPLO i-assess din po ano yung mga klase ng industry or tindahan na nasunog, Opo. magkano yung extent ng damage po na suffer nitong ating mga fire victim. Doon po natin idedepende kung ano po yung cash assistance na maibibigay natin. Muli po, mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni City Information Officer Attorney Glyza Vicente Moncatar. Samantala, mga kabayan, mga katropa, alas 6:28 na po ng umaga. Business renewal processing na walang multa pinalawig hanggang sa Pebrero 28 ayon sa BPLO El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Pinalawig hanggang Pebrero 28, 2026 ang business renewal processing na walang multa sa bayan ng El Nido, Palawan. Ito ang kinopirma ng nasabing tanggapan matapos formal nang nilagdaan ni Punong Bayan Kagalang-galang Edna Lim ang resolution number 26-028 na inoprobahan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Napapaloob sa nasabing resolution ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga micro, small and medium enterprises na nakakaranas ng pagkaantala ng kanilang pagproseso ng kanilang business
business renewal dahilan sa kakulangan sa pera, documentary requirements o di kaya administrative processes. Samantala, marami ang natutuwa at nagpapasalamat sa ibinigay na ekstensyon ng lokal na pamahalaan kung saan ayon sa kanila ay malaking tulong na upang sila ay mabigyan pa ng sapat na panahon habang patuloy na bumabangon mula sa nakalipas na pagsubok sa masungit na panahon. At yan ang balitatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido, Belia Mucha, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, 3 kalalakihan naman sa Quezon, Palawan ang arestado ng mga otoridad matapos na makunan di umano ng ilang kalibre ng baril. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Arestado kamakailan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 kalalakihan sa Barangay Tabun, Quezon, Palawan matapos kasi ang mga itong makunan ng ilang kalibreng baril sa sinagawang operasyon. Kinilala lamang ang mga itong sina alias Boy, Ben at Jake na kung saan sa nakuha impormasyon ng news team nakuha buhat sa pangangalaga ng mga ito ang tulad ng 45 na kalibreng baril at 38 kaliber na baril, karon rin ang pera na tinatayang nasa 78,000 at ang dalawang tig 1,000 peso bill. Samantala sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang mga naaresto na inaasang maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold na marami na nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santon Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala, isang buwaya sa Barangay Poblasyon 3 sa Balabac, 2 araw nang namataan sa ilalim ng mga kabahayan ng mga residente sa lugar. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Report. Sa ibinahaging impormasyon ng isang residente sa Barangay Poblasyon 3 sa bayan ng Balabac, Palawan na isang buhaya ang mahigit 2 araw na umanong namamataan sa kanilang lugar sa ilalim ng kanilang tahanan kasabay umano ng malakas na ulan ng pagmamasid ng isang buhay sa nasabing barangay sa ilalim ng mga bahay ng mga residente simula nitong araw ng Merkulis hanggang Huwebes, January 29 taong kasalukuyan. Isa sa mga posibleng dahilan umano ng paglalagi ng buhay sa kanilang lugar ay dahil na rin sa nag-aabang ito ng makakain. Nitong nakalipas rin umanong araw ay mayroon na itong nabiktimang aso. Tinatayang may haba ang buhay na mahigit 3 di pa kalahati. Nakatumbas ang mahigit 18 talampakan. Dahil na rin rito ay alerto na ang mga residente sa nasabing barangay at patuloy na rin nakikipag-ugnay ng barangay responder sa IMDAR Balabac upang magawa ng paraang lumayo ang nasabing hayop upang maiwasan na rin ang posibleng human crocodile attack. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputiin ng inyong mga balada. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, ilan naman po sa mga vendors na nasunugan sa Old Public Market sinusubukan pang kunin o isalba ang mga paninda at gamit na maaari pang mapakinibangan. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Report. Nakakpanlumo ang sinapit ng mga vendors na naapektuhan ng sumiklam na sunog sa Bunuan Road sa lungsod ng Puerto Princesa, kung saan matapos ang sunog ay sinusubukan pang kunin ng mga vendors ang mga gamit at paninda na maaari pang mapakinabangan at maisilba. May ilan na kahit may mga barya ay pinagtsatsagan pang kunin para makabawi man lang sa mga natupok na paninda. May ilan na umaasa pa rin na maisilba ang ilan sa kanilang mga gamit kahit ito ay naabuna. Bagamat nabagsakan na ng mga bubong at kahoy ang kanilang mga stall ay may
umiilan pa rin ang mga naiisalba at napapakinabangan. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis ng mga vendors sa kanilang mga stall na nasunog at umaasa may nakuha pa at maibenta sa mga susunod na panahon. Yan ang balitang hatid sa inyo na isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito'y meron mga sakap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express. Balita sa umaga. Balitang regional. Samantala, isang sundalo patay at isa ang sugatan sa engkwentro sa Maguindanao del Sur. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Report. Isang sundalo ang nasawi habang isa pa ang nasugatan sa naganap na engkwentro sa pagitan ng trupa ng pamalaan at ng hinihinalang lokal na terorista sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Ryan John Bagwal, kasapin ng 90 Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon sa ulat ng militar, nagsagawa ng operasyon ng mga tauhan ng 90 Infantry Battalion matapos makatanggap ng impormasyon na may planong magsagawa ng karahasan ng mga hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyah Hassan Group sa Sitio Bagurot, Barangay Tuayan, Bandang alas 8 ng umaga noong January 27, 2026, nauwi sa engkwentro ang operasyon na ikinasawi ni Corporal Bagwal at ikinasugat ng isa pang sundalo. Agad naman dinala sa ospital ang nasugatang sundalo at ayon sa militar, nasa stable na kondisyon na ito. Nagpadala rin ng karagdagang puwersa ang Armed Forces of the Philippines upang tugisin ang mga tumakas na miyembro ng nasabing grupo at pigilan ang anumang posibleng karahasan sa lugar. Samantala, pinuri ni 6th Infantry Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara ang ipinakitang katapangan at sakripisyo ni Corporal Bagwal sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Tinayak din ng opisyal na ipagpapatuloy ng militar ang kanilang operasyon laban sa Dawla Islamiyah Hassan Group upang makamit ang hustisya para sa mga biktima ng kanilang mga gawaing terorista at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Yan ang balitang atid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health and Southern Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka na, gumanda ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Bem Paredes Conde, XFM News. Express. Balita sa umaga. Balitang regional. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin 37 minutos makalipas po ang ika-6 ng umaga. Karagdagang balitang regional pa rin. Nakadiaper pa habang gumagapang sa tabi ng National Highway ang isang sanggol na hindi alintana. Ang panganib habang tuwang-tuwa pa sa mga nagdaraang bihikulo ng masagip na mga operatiba ng pulisya sa Barangay Tabalong, Dayus, Bohol noong pong araw ng Martes. Sa ulat po ng Bohol Police, ikinagulantang ng mga motorista nang makita ang sanggol habang gumagapang ito sa tabi ng National Highway ng nasabing lugar. Ang sanggol ay nag-iisa umano nang mapahinto ang mga motorista sa matinding pagkabigla. Hindi naman nabanggit sa inisyal na ulat ang kasarian ng nasabing sanggol. Ang dashcam video footage sa lugar, ilang mga motorista ang napilitang huminto upang protektahan ng sanggol na gumagapang. Minsang naupo habang tuwang-tuwa pa sa mga bihikulo at gumapang uli. Patuloy naman ang investigasyon sa kasong ito at inaalam na rin ang kasong maaring kaharapin ng mga pabayang magulang ng naturang sanggol. Balita sa umaga. Balitang regional. Samantala, isang sundalo ang nasawi habang 5 ang iba pa sa kabilang ang 4 na nalalabing miyembro ng nabuwag na Dawla Islamiyah Terrorist Group ang sugatan sa mga serye ng engkwentro sanhi upang magsilikas ang mga residente sa takot na paipit sa putukan sa Barangay Tuayan, Mother, Dato Hofer, Maguindanao del Sur nitong Martes. Kinumpirma nitong Miyerkules ng mga officials ng 601st Infantry Brigade at ng 6th Infantry Division ang pagkasawi sa naturang mga insidente ng isang miyembro ng 90th Infantry Battalion at pagkasugat ng isa niyang kasama na agad namang isinugod sa isang Army Hospital sa Camp Shonko sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa ulat, sumiklab ang mga serye ng labanan ng paputukan ng mga terorista, ang mga tropa ng 90th
Infantry Brigade na pinadala sa Barangay Tuayan Mother upang magsiyasat sa mga report ng mga residente hinggil sa presensya ng armadong grupo na sa pilitang nanghihingi sa kanila ng pera at bigas. Samantala mga kabayan, mga katropa, nakatakda namang makipagpulong si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco sa ilang mga ahensya para tugunan dimuno ang problema ng mataas na pamasahe sa mga lokal o domestic travel. Ayon po sa naturang kalihim, nakakausapin niya ang Department of Transportation o DOTR para malaman ang magiging remedyo dito. Naiparating na rin nito ang problema sa Civil Aeronautics Board o CAB dahil may ilang lokal na destinasyon ang mahal ang bayad sa mga eroplano. Magugunit ang umani ng batikos ang mataas sa presyo sa eroplano patungo sa ilang sikat na tourist destination sa bansa kumpara sa ilang mga bansa gaya sa Vietnam, Hong Kong at Thailand. Samantala, kumpiyansa ang Department of Human Settlements and Urban Development na humigit kumulang 5,000 na individual ang direktang makikinabang mula sa isang bagong pamamaraan na ipinapatupad sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang positibong pag-asang ito ay nag-ugat sa direktang utos ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling sa Social Housing Finance Corporation na bigyan buhay muli at pagtuunan ng pansin ang mga natenggang proyekto sa pabahay na matagal nang hindi natatapos. Pangunahing layunin ng hakbang na ito na ipagpatuloy ang mga proyektong pabahay na naudlot o nahinto sa iba't ibang kadahilanan upang sa lalong madaling panahon ay matugunan ang kritikal na pangangailangan ng maraming Pilipino para sa desente at abot kayang tirahan. Bilang prioridad sa pagsisimula muli ng mga proyekto, tutukan ang 3 stalled vertical housing projects na matatagpuan sa lungsod ng Caloocan. Kabilang sa mga ito ang Alyansang Mamamayan ng Caloocan Housing Cooperative and Hopeville Phase 2 Homeowners Association na matatagpuan sa Bagumbong at ang Genesis Vale Homeowners Association sa Camarin. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 6:42 po ng umaga sa atin ang pong balita mula sa labas ng ating bansa. Ipinagtanggol ni Secretary of State Marco Rubio ang ginagawang pagdukot ng US kay Venezuelan President Nicolas Maduro o ginawang pagdukot sa ginawang pagdinig po ng US Senate Foreign Relations Committee. Isang mahalaga ang nasabing operasyon kung saan maraming mga kaalyado nilang bansa ang natuwa. Inakusahan din kasi itong si President Rubio inakusahan din ni Rubio ang mga bansang Iran, Russia at Cuba na nakikipagsabwatan sa bansang Venezuela. Pinabulaanan din nito na muling maglulunsad ang US ng pag-atake sa Venezuela. Samantala, nananawagan si Iranian President Masoud Pezeshkian sa gobyerno na dapat ay kilalanin nila ang kanilang pagkukulang. Sinabi nito na marapat na sisihin ang sariling gobyerno kaysa ibuntun ito sa ibang bansa, kaya nagkaroon ng malawakang kilos protesta sa Iran. Humiling din ito ng pakikipagpulong sa judiciary para maiproseso na rin ang pagpapalaya sa mga nakakulong na protesters. Magugunit ang ilang libong protesters ang nasawi at marami rin ang inaresto dahil matapos ang nationwide protest dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Nagbanta rin ang US na kanilang aatakihin ang Iran kapag patuloy ang pagdami ng nasasawing protesters.
Samantala mga kabayan, mga katropa, 15 minutos bago po ang alas 7 ng umaga. Alamin po muna natin ang magiging taya ng panahon ngayon pong araw ng Biyernes. FM Weather Update. At mula sa DOST Pag-asa, si Ma'am Loredina de la Cruz, Galicia. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Muling nakakaapekto ang shear line sa silangang bahagi ng Mindanao at nagdudulot nga po ito sa kasalukuyan ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Caraga Region at inaasahang magdudulot pa ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Samantala, apektado pa rin tayo ng northeast monsoon o amihan at umiiral pa rin ito sa buong Luzon at malaking bahagi ng Visayas. At ngayon nagdudulot pa rin ng maulap na papawirin at mahihinang pagulan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Northern at Central Luzon. At maliban po sa mga mahihinang pag-ulan na yan ay ang patuloy na malamig na panahon na nararanasan po natin. So asahan din po natin sa mga susunod na oras, patuloy pa rin tayong makakaranas ng may kalamigang panahon, lalong-lalo na po sa umaga, sa madaling araw hanggang umaga at sa gabi, dahil patuloy pa rin ang pag-prevail ng amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay wala tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala rin tayong inaasahan, pero patuloy po tayong magkatabay sa updates ng Pag-asa sakaling magkaroon ho ng significant changes. Sa pagtayo ng ating panahon para sa araw na ito, magiging maulap pa rin ang papawirin at may tsansa pa rin ng mahihinang pagbuhos ng ulan. Any time of the day, dito po sa Cagayan Valley Region at sa Aurora Province, maging sa mga lalawigan ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, at maging dito po sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at maging sa Ifugao. Samantala dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at may tsansa lamang ng mga pulupulong mahihinang pagbuhos ng ulan. Samantala sa pagtaya ng ating temperatura dito sa Metro Manila, from 21 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio ay malamig pa rin ho, from 13 to 21 degrees Celsius ang inaasahan natin for today. 20 to 21 degrees Celsius naman sa Laoag City, 21 to 28 degrees Celsius po sa Tuguegarao City, habang dito sa Tagaytay ay 20 to 27 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 24 to 30 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala, dito po sa Eastern Visayas, sa Leyte, Southern Leyte, maging sa Caraga Region at sa Davao Oriental, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Kasama na dyan yung mga pagkidlat at pagkulog dahil sa epekto ng shear line. So yung shear line, yan ay yung boundary ho ng hangin na amihan o boundary ng northeast na hangin at yung easterly po natin na hangin. Yung boundary ho na yan ay nagke-create usually o nagge-generate ng mga kaulapan at mga thunderstorms, series of thunderstorms. Kaya't yung mga lugar na naaapektuhan ng shear line ay usually po nakakaranas talaga ng mga pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas, isolated na mahihinang mga pag-ulan naman na pwedeng maranasan dahil din sa amihan, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao ay may posibilidad ho ng mga localized thunderstorms. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius. Gayon din sa Cebu City at 24 to 30 naman sa Iloilo. 25 to 31 sa Puerto Princesa, sa Kalayaan Islands ay 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga ay 24 to 34 degrees Celsius. Habang sa Davao City ay 24 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. At ang sunrise po natin is 6:25 in the morning. Sunset naman natin later is 5:54 in the afternoon. Bagamat wala po tayong gale warning, ay patuloy pa rin nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially yung mga gumagamit ho ng maliliit na sasakyang pandagat dito po sa Hilaga at silangang bahagi ng bansa, lalo na't umiiral pa rin at prevailing pa rin ang amihan sa bansa. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang umaga po.
Naharap sa reklamong pananakit sa National Bureau of Investigation or NBI ang aktres na si Rian Ramos, beauty queen actress Michelle D at beauty queen politician Samantha Panlilio. Base sa reklamo ng personal driver ni Ramos na pinagtulungan siyang saktan o i-torture ng 3 sa bahay ng aktres noong Enero 17. Kwento nito na galing lamang sila sa taping ng aktres na si Ramos nang tinulungan siyang bugbugin ng mga bodyguards ng aktres sa bahay nito sa 39th floor Makati Residential Complex. Nagtangka na itong magpakamatay subalit sumabit ito sa kable at napadpad sa 25th floor. Habang pababa ay nakita uli siya ng mga bodyguard ng aktres at pinabalik sa 39th floor kung saan dumating umano sina D at Panlilio. Naghubad umano si D at pinilit na pinapahawakan sa biktima ang maselang bahagi ng katawan, sabay din na binuhos ang isang nakakalasing na alak. Doon din ay patuloy siyang binugbog ng mga bodyguards ng aktres at pinilit pa umano itong painumin ng ihi. Ang biktima ay nasa kustodiya ngayon ng Volunteers Against Crime and Corruption. Una nang nagsampa ng kaso si D ng pagnanakaw laban sa biktima dahil umano sa pagnanakaw ng mga larawan nito na nakalagay sa ampaw na nagresulta sa pagkakakulong niya sa Makati City Jail ng 3 araw. Nakalabas lamang ito matapos na maibasura ng Makati City Prosecutor's Office ang nasabing kaso. Balitang Sports. Samantala sa atin naman po nga balitang pampalakasan, inanunsyo ni dating World Heavyweight Champion Tyson Fury ang kaniyang muling pagsabak sa boxing. Sinabi nito na makakaharap niya sa darating na Abril 11 si Arslanbek Makhmudov. At dagdag pa nito na sabik siyang muling lumaban dahil nasa puso niya ang boxing. Si Fury ay mayroon pong 34 na panalo, 2 talo at 1 draw. 24 dito ay knockouts, habang si Makhmudov ay mayroong 21 panalo, 2 talo at 19 na knockout. Magugunit ang una na pong nagretiro ang 37 anyos na si Fury noong pong Enero 2025 kung saan hindi na ito lumaban matapos ang magkakasunod na pagkatalo kay Alexander Usyk noong Mayo at Disyembre ng taong 2024. Mga katropa, ang ating pong tamang oras, grab na pong 9 na minuto bago ang 7 ng umaga. At inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa hindi pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po, si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Mga kabay, mga katropa, maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas! Express Balita sa Umaga. Sample Plus Gold. Ako si Michelle, isa akong call center